Ah, yes. Well, looky here, ah, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's clothing. Cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run away, baby. Before I put my spell on you, you better get away, darling. Cause everything you heard is true. Your poor little heart will end up alone. Cause Lord knows I'm rolling stone. So you better run. Magandang araw mga kailyan. At ngayon ay nakikinig kayo sa SLNP. Sa lente ng Pilipino. So, mga kailyan, may nagtanong sa amin kung nakakatulong nga ba na magkaroon ng isang presidente na diktador. Pero una sa lahat, ano nga ba ang diktador? Ang diktadura ay isang uri ng pamahalaan kung saan ang kapangyarihan ay hawak ng isang tao lamang o isang maliit na grupo. At hindi ito limitado ng batas o ng kagustuhan ng mga mamamayan. Sa maikling sabi, walang kalayaan ang mga mamamayan sa pagpapahayag, pamamahayag o pagboto. Ano ang mga pangunahing katangian ng diktador? Una sa lahat, ang konsentrasyon ng kapangyarihan, ang kawalan ng demokrasya at pagkontrol sa mga mamamayan. Ngayon, ang isang halimbawa ng presidente na diktador ay si Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Siya ay masasabing diktador dahil siya ay matagal nang namuno sa kapangyarihan at kontrolado niya rin ang mga pamamahalaan at militar. So, sa tingin niyo mga kailyan, isa bang negatibo o positibo ang pagiging diktador sa kamalayang Pilipino? Oo nga no, Jahan. Pero para sa akin, mga kailyan, meron din namang positive side ang diktadura sa konteksto at kamalayang Pilipino. Ang pinakakilalang lakas ng mga diktadura ay mas mabilis silang magdesisyon compared sa sistemang demokratiko. Ang sistemang demokratiko kasi, kinakailangan pa nilang magkaisa at magdebate upang makagawa ng isang malinaw at mas magandang desisyon. Hindi compared sa mga diktadura na kaagad-agad silang nagdidesisyon at hindi na mas lalong pinapatagal ang isang issue at gumagawa kaagad sila ng action upang magawa nito. Pero para sa iyo, Tanya, meron bang positive o negative side ang diktadura sa konteksto at kamalayang Pilipino? Alam mo, nag-agree ako sa iyo, Nadine. Madami naman talagang positive side sa regime ni Ferdinand Marcos. Hindi ko alam bakit ang dami niyang bashers. During his time, ang laki ng in-increase ng infrastructure development sa ating bansa. Dahil sa projects na ginawa niya, katulad ng SLEX, NLEX at LRT. Isa pa, ay madaming nag-invest ng foreigners sa ating bansa, kaya naman ay kahit papano ay umunlad tayo. How about you, Nero? Nag-agree ka ba sa akin or hindi? Sakto lang. Pero minsan kasi, mas madalas yung bad side na pinapakita ko. Lalo na yung di nila binibigyan ng chance yung mga tao na gumawa ng mga things na nagagawa nila pag walang diktador. Mostly kasi gawin yung mga ginagawa ng diktador. Alam mo na. Yun na yun. Pero mga kailyan, sa unang tingin, parang maganda ang diktadura dahil ito ay may isang lider na may disiplina at kontrol. Pero sa katotohanan, ito ay negatibo para sa ating mga Pilipino. Sa ilalim ng diktadura, nawawala ang karapatan at ang boses ng mamamayan. Ang takot ang pumapalit sa kalayaan at ang katotohanan ay napapalitan ng kasinungalingan. Ang positibong aspekto ng diktatura sa konteksto at kamalayang Pilipino ay may ilang positibong aspeto sa kamalayang Pilipino tulad ng pagpapatupad ng disiplina, kaayusan at mabilis na proyekto ng pamahalaan. Pero dahilan, ang pagiging diktador ay nakasasama dahil sinasakal nito ang kalayaan at karapatan ng mga mamamayan. Hana, ano sa tingin? Para sa akin, may pagiging diktadura. Dahil nalalabag nito ang mga karapatang pantao, lalo na nung martial law. Hindi ko nilalahat, pero may mga diktador na inaabuso yung kapangyarihan nila. At syempre, hindi mawala ang korupsyon at katiwalian dahil walang makakupuna o makakapigil sa kanila. Mas nagiging madali ang pagnanakaw sa kaban ng bayan.